beautiful people, welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. Ayan, so today I'm going to tell you na na-monetize na po ako, and thank you so much po sa lahat ng mga palaging nanonood sa aking vlog at sa mga tao na nandyan para manood at mag-support sa mga kabaliwan ko dito sa YouTube. Ayan. Kabaliwan talaga, ayan. So, ayun, kita nyo naman, no, biglang dami ng collection ko because of my passion. Kita nyo naman. Sobrang, nakakatuwa sila. Nakakatanggal sila ng stress. At malaki yung natulong din nila sa akin for being, di lang naman sa pagiging vlogger. Kailangan maging passion mo din talaga yan. Para maging successful ka din. Ayan. So, ayun, bukod sa eye candy sila at talaga namang masasabi mo na ganda-ganda. Ayan. Super saya ako sa mga collection ko. So, yun. I-chismis ko lang yung sarili ko sa inyo from being monetized na po ako. So, diba, from 1,000 subscriber, naging monetized na po ako. October 29, nag-email po sa akin yung YPP YouTube program partner. So, sabi nila na pwede na ako mag-apply sa kanila kasi para po sa mga hindi nakakaalam, ang requirement po ng YPP is para monetize guys 4,000 watch hour and 1,000 subscriber. So, from pagbablog ng Succulent, hindi ko naman talaga ina-expect na makakaabot ako sa ganun kasi parang kumbaga nagbo-vlog lang ako just to enjoy and share lang yung mga knowledge ko, and hindi ko naman din talaga akalain na aabot ako ng 1,000 subscriber. So, from everyday nadadagdagan yung subscriber ko. So, siguro baka tawag dito, baka kaloob na din siguro ng Diyos na mag-share nga ako ng mga knowledge about dito sa mga halaman na ito at sa mga halaman pa na gugustuhin ko pang alagaan. And you know naman, being succulent grower dito sa lowland ay mahirap talaga. That's why I kept on sharing my knowledge on how to deal everyday sa kanila. Kahit na madami ako namamatay na succulent, just go lang. Huwag mong sukuan ng mga succulent. Ayan. So, nagtataka naman ako, October 29, hindi pa naman 4,000 yung watch hour ko. It's like 3,800 something. Or 3,900 something. Tapos, na-open ko yung email, sabi, hindi daw ako liable na i-open yung email na yun. So, tinanong ko dun sa jowa ko, ba't kaya ako ganito to? Tapos, yung pala, iba pala yung account na naka-login doon sa pinupuntahan ng message na yun. So, from October 31, inayos na namin. And then, from November 1 is, ayun, na-monetize na po ako. Naging partner na nga po ako ng YPP. So, from that, pagka sinabi kasing monetize ka na, people will expect na, ay, kumikita na yan, malaki na kita niyan. Hindi po ganun agad. So, para po sa inyong kaalaman, kikita lang po kayo sa, bali yung watch hour nyo na 4,000, mawawala na po siya. Tapos, ang kikitain nyo na po doon is yung ads. Doon sa ads lang po kayo kikita once na nakamit nyo na yung 4,000 watch hour. So, from the ads, akala nyo malaki kita, hindi rin. 0.0 something, ganun lang po siya. So, everyday na may manonood sa'yo at kung may hindi magi-skip ads,
may kikitain ka. Pero kung mag-i-skip ads ka sa bawat ads na napapanood mo, hindi ka kikita. Ayun. So, ganun na siya. So, hindi din namin alam kung from the views kikita din kami. Ayun. So, medyo nakakabaliw din mag-ayos ng email sa YPP. And katunayan yan, kay Ate Daisy ako nagtanong kasi mas nauna siyang monetize sa akin. So, thank you so much, Ate Daisy. Kung nanonood ka man, salamat sa pagtulong. As well as, being our ate. Ayan. Na nag-guide sa amin, ganun. So, ayun, from the simula November 1, parang, actually, parang tinamad na din ako mag-vlog talaga kasi nagiging busy ako lately. Ayan. Nagiging busy ako lately. Kahit na mag-live po ako, wala na akong kikitain doon kasi kung meron lang magpapalipad, magbibigay ng super thanks, that's the time na meron akong kikitain. Pero, wala na. Kasi, nakuha ko na yung watch hour na requirement. So, ayun. So, kailangan pa rin na para kumita ka pa rin, kailangan mo pa rin na kompletuhin yung PIN, yung $10. So, from November 1, wala pa po akong kinikita na malaki-laki. As in, point something lang po siya. Ayun. So, nasabi ko naman po before na yung kung bakit po ako nag-vlog ng succulent. Hindi ko naman sinabi yung main reason kung bakit ako napunta sa succulent. Pero, yun nga, lahat ng tao na nahilig sa mga paghahalaman ay mayroong matinding dahilan yan. Ayun. So, yun sa akin, hindi ko nasasabihin. Mag-isip na lang kayo, ganyan. Ayun. So, ayun, from succulent, diba, bata pa lang kami, yung mga kapatid ko bumibili na sila niyan sa Baguio pa nagpupunta kami, and then namamatay lagi, kahit na once a week lang siya diligan. So, from that, na-curious lang din ako. And then, yun nga, succulent gives me happiness talaga. Bibigay sa'yo yan ng stress reliever mo, kahit ganyan lang sila. Kahit wala naman silang ginagawa, they just grow. They give me happiness pa rin. And yun nga, ang pag-aalaga ng succulent ay very challenging, lalo na dito sa lowland. Kahit saan naman yata, kasi sa Baguio din, sinasabi ng mga seller na kakilala ko, kapag malamig sa kanila is nabubulok yung succulent nila at nagpupunggos din. So, mahirap pala ka ako. Ganun pala ka ako. So, ayun. Gusto ko pong magpasalamat sa palagi nanonood sa akin, sa live, sa nag-support. And, di ba, nagpamigay po ako ng succulent nung ika 1,000 ko na subscriber kasi, hindi ko naman din, talaga ina-expect na makaka 1K ako. So, akala nyo pag 1K subscriber, is kikita na ako. Hindi po. Gusto ko lang din talagang i-share yung, or ibalik sa mga nanonood sa akin, yung feeling ng blessed ba, ganun. Tsaka, masaya talaga pag may nare-receive ka ng box of succulent, kahit na ikaw naman sa sarili mo bumibili nun, diba? So, iba pa rin yung feeling kapag nag-unbox ka palagi, ganyan. Namimiss ko na nga eh. Charot. May parating naman po ako. So, abangan nyo po yung mga rare ko na collection na succulent. So, abangan nyo po yan kung sino-sino yung mga pinagkukuha ko na succulent. This is a rare one and excited much na me. So, ayun. Mahirap pong maging vlogger kasi akala ko parang madali lang, pero kung almost everyday na mag-share ka at mag-upload ng content mo for the viewers, for the kinds of succulent varieties, kung ano ba yung behavior nila, kung madali bang silang alagaan,
kung mahirap ba, ganyan. Mahirap po talaga. So, akala ko rin noon parang madali lang to. Pero, as time pass, parang hala, ang hirap naman. Hirap naman pala maging vlogger. Parang mag-edit ka pa, magsasalita-salita ka, makita ka ng kapitbahay, magsasalita ka kaharap ng halaman, nag-video, ganyan. Alam nyo yun, parang feeling ko, hala, baka sira ulo na ako dito. Alam ko, every vlogger of plants, they feel yung ganon. So, baka naririnig pa kami ng kapitbahay ko dito, baka kaya sinasabi nun, di ba? During my live, ganyan-ganyan. So, ayun. So, ang hirap din po mag-edit ng vlog. Nung nalaman ko na point something, kinikwento yan ni Ate Daisy. Sabi ko, point something lang, sabi kong ganun. Grabe naman ka ako sa YT. Ang imot naman ni YT, hindi naman madali din na gawin tong mga content na to. And I think yung pagbablog talaga is for celebrity kasi sila talaga yung madaming views, sila talaga yung madaming manonood at hindi magsasawa sa kanila. And ayun, parang tinamad na ako nung na-monetize na ako, parang tinatamad na akong gumawa ng vlog, hindi na ako masyadong nag-edit, ganyan. Hindi na ako masyadong naglalagay ng mga pa-sparkle, ganyan. So, yun, parang tinamad na din ako. Parang, mas mainam pa rin na magtrabaho talaga. So, kung yung iba dyan, akala na, ay, madali lang yung pagbablog, ganun. Hindi po madali. Mas gusto ko pa rin magtrabaho. So, sa bawat content na napapanood nyo, I'm sure, hirap na hirap dun yung isang tao kasi hindi talaga po madali yung pagbablog na ito. Akala ko talaga, ay, madali lang yan. Pero, no. As habang tumatagal at, you know, dumadami din, bukod sa dumadami yung collection mo, tapos mas sumisikip na yung space mo, hindi nagiging madali ang bawat araw. So, ayun, medyo nakaka-drain din po ng utak ang paggawa ng content. And akala nga talaga ko noon, akala din ng iba madali yan. Pero I'm on my own shoes, hindi po madali talaga. And parang sa bawat hirap mo, konti lang yung kapalit. Konti lang kapalit ni YT, parang ganon. So, sa mga sa mga magiging vlogger at sa mga small vlogger, hindi ko po kayo dinadown, ganyan. This is the reality, and if you love naman what you do, diba, i-continue mo yan. And ako, kahit na hirap-hirap naman ng ganito, is continue pa rin tayo sa pag-share ng knowledge sa mga succulents. So, ayun din, wala rin akong hindi ako sumasali sa mga GC ng mga vlogger kasi I don't have much time to spend dun sa chikahan nila o ganito gawin mo, kailangan kasi isusupport mo din sila, kailangan may balik din sa kanila. So, kung sino lang magsusupport sa akin, kung sino lang yung nanonood sa akin, thank you so much, ganon. So, yun nga, my work is 12 hours a day. So, kung 12 hours a day ang work ko, mag-a-add pa tayo ng another 2 hours for the preparation on sa pagpasok sa work, diba? Sa pag-prepare sa iyong sarili, ganyan. Gigising ka, mag-prepare ka ng kung anong gagawin mo, diba? So, ayun. That's why hindi ako sumasali sa mga GC ng mga vlogger. May nag-aaya sa akin. Sabi ko, hindi ko po kayang punan hindi ko po kayang punan yung kailangan dun sa GC nyo, sabi ko sa kanya. Kaya ayun, for the small vlogger din, makakamit nyo din po yung requirement ni YT. You just have to being masipag and dedicated to your content. And of course, don't forget to support your supporters kasi syempre sila pa rin yung dyan pa rin kayo kukuha ng lakas kasi kung wala na nanonood ng vlog mo, wag ka na mag-vlog. Ayan, so yun nga, dati
nung kakaumpisa ko palang mag-vlog, hindi naman yung sobrang kakaumpisa, siguro mga after 2 or 3 months. Ang dami kong views, 350 per day. Maabot pa ako ng 600, ganyan, minsan sa vlog ko nun. Pero ngayon, bigla na lang bumaba. Kasi sa dami din naman ng vlogger ng Succulent. Ganun talaga. Hindi ka rin magiging productive kung puro kabig na lang sa'yo yung laging almost perfect yung ibibigay sa'yo. Hindi ka magiging productive sa iyong ginagawa. So, I think siguro baka challenge din to ni Lord kung talagang gusto ko itong ginagawa ko. Parang seryoso ka na ba dyan? Ganyan. So, pasensya na kayo sa stick. Sa view ng stick. Ayan. So, nag-start lang po ako mag-vlog last year. I think December something. Second or third week of December. So, ganun po katagal. So, ganun na katagal pala na mag-1 year na din pala na nag-start ako sa pagbablog. Ganun talaga. Hindi naman din talaga always na laging may manonood sa'yo. Hindi naman din laging always na bet nila yung vlog mo. So, dati pinapanood ko nga yung mga vlog ko. Parang ang gulo pala ng vlog ko dati. So, parang medyo nadidistinguish ko na yung kaibahan ng vlog ko noon sa vlog ko ngayon. So, sa mga smaller vlogs na kagaya ko at sa mga nag-uumpisa pa lang, ang mapapayo ko po sa inyo is yun, kailangan nyo lang din talagang maging masipag everyday, and you have to be positive always in everything you do. Basta gusto mo yung ginagawa mo, at saka always be humble. Ayan, totoo na. Always be humble. Huwag kang magiging mapagmataas kahit na saan ka pa dumating. Ayan. Always. And ang saya po sa feeling na magpapamigay ka din ng succulent. The way people na mag-aalaga din sa bigay mo. So, sana naalagaan din ng tama yung binigay kong succulent sa mga nag-support sa akin. So, ayun. Kailangan mo lang din talaga sapian ng kasipagan. Minsan, ang hirap din talaga mag-isip ng content. Ang hirap din gumawa ng content. So, yung ganitong setup is napakatrabaho na. So, baka akala nyo po madali. Kasi after nito, magbabalik na naman ako ng halaman sa kanilang mga posisyon. So, from this collection, these candies, ayan, candies, this Gymnocalcium variegata and Astro, tawag dito, nag-start lang po ako mag-collect niyan talaga is August. So, September, October, so nasa 2 months pa lang, November, magti 3 months na, is ang dami na po nila. So, kailangan yung i-enjoy yung ganda ng collection, no? Tsaka pag bumili kayo, wag yung isang tray. Wag yung isang tray ang bibilhin nyo. Kasi, darating yung time na parang mananawa ka, parang puro ganito naman na pala yung collection ko. Puro pala Mihano yung collection ko. Puro pala LVHB yung collection ko. Bakit yung ganito, iba-iba, ang ganda? So, parang mananawa ka. Ganun. So, parang ganito. Ayan, puro ganyan. Puro ganyan. So, nilagay ko lang sila sa compact. Kasi, puro sila ganun. So, darating talaga yung time na parang, I want something kakaiba. Ayun. Bumili kayo ng tray kung balak nyo magbenta. Pero kung for collection, mas maganda yung iba-iba sila. Kagaya nito, may Kiko, ni Mihano, ayan, Astro. So, different variety ng cactuses, diba? Ayan, si Flappy. Diba?
with the astro, pattern po yung tinitingnan talaga dyan. So, pag nagla-live po ako, gusto ko pag nagla-live po ako is may meaning naman yung pagla-live ko, 'di ba? So, minsan parang gusto ko na lang din mag-live kasi direct to the point, nasasabi ko na yung mga gusto kong i-share sa inyo, ganyan. So, when it comes to succulent, di yun naman masasabi kung ano yung gusto nyong succulent talaga. Ayan, hindi niya masasabi kung ano yung pinaka gusto yung succulent ng agad. So, minsan, pag bumili ka ng succulent, attitude talaga iba. Doon nyo lang masasabi na, buti pa si Opalina, mabait. Baka narinig ako ng mga halapan magdampo. Buti pa si Baekya, mabait. Yan na lang ulit yung bibilin ko. Buti pa si Amotorium Grape, mabait. Ayan. At si Milako, mabait. Si Rolly, mabait. O, diba? Silang lahat mabait. Ganyan. Baka magtampo sila, guys. Nagtatampo din po yung mga succulent. Ayan. So, lahat sila maganda. We have the choppy, yung matulis yung leaves, yung kulot yung leaves. Ayan. So, different. They differ from each other. Parang mga tao lang din naman. Diba? May kanya-kanya ding behavior, may kanya-kanya ding attitude. So, mapapayo ko lang din sa pagbili-bili ng succulent at pag-aalaga ay di baling uhawin, kagaya nito very dry. Di baling uhawin, basta wag mong lunurin dahil mahirap habunin ang nabulok o nalunod na succulent. Ayan. Tapos, shower lang sa tubig para hindi sila malunod. So, ano naman yung comparison sa succulent and gymno and astro? So, kung compared mo sila, mas madaling alagaan yung astro compared gymno and succulent. Mas mahirap alagaan yung succulent compared doon sa gymno and astro kasi sa succulent yun nga di mo maintindihan, bigla na lang silang namamatay kung di mo alam kung ano bang maling nagawa mo sa may mali kang nagawa doon sa kanila pala nasobrahan ka na ng tubig, ganyan. Sa gymno naman well behaved din naman ng mga gymno. So sa gym, hihintayin mo kasi yung flower at saka yung pag-iiba ng kulay nila kapag na-stress mo sila. At saka mas madaling ma-stress ang gymno. So, 2 weeks pa lang ng pagpapaaraw, nag-iiba na yung kulay nila. So, sa succulent talaga, madalas tayo namamali sa pagtutubig sa kanila. Ayun yung masasabi ko. So, ayun, again, sa mga aspiring at sa mga nag-uumpisa pa lang ng pagbablog, you just have to be masipag, dedicated to your passion. Share lang ng share, content lang ng content. Darating din yung time na makukuha mo yung gusto mo na ikaw naman yung line up, ganyan, ikaw naman yung maraming views, ganyan. So, you just have to be patient all the time. Hindi naman laging boom, hindi naman laging down. So, balance lang yan. Binabalanse din ng Diyos ang lahat para sa atin. And, alam nyo ba, nakakalimutan ko kasing sabihin na nung nagpamigay po ako ng succulent nung October 17, before that, naka-announce pa lang ako ng pagpapamigay ng succulent. Yung mga tao, they keep on liking, commenting on my dun sa page ko. Tapos, lagi silang, parang nagko-comment, like, basta ganyan. Basta, lagi silang parang, kumbaga, lagi silang alive, lagi silang goods, ganyan. Parang lagi kayong goods. Pero after nung October 17, nung in-announce na yung mga nanalo, yung mga nabunot,
is para na silang nawalang parang bula. Tapos sabi ko nga kay Ate Daisy, alam mo ka ako, after nun, sorry ang ingay po ng mga dumadaan, uwian naman na. Sabi ko kay Ate Daisy, tsaka kay Jeremy, alam mo after nun, nawala na kako yung mga tao na palagi nagko-comment, palagi nagsusupport. Hindi naman lahat, meron pa rin naiwan. Tapos, parang naging bitter na sila, parang sad na sila, ganyan. Parang nakikita ko na lang na nasa ibang mga vlogger na sila, na active sila dun, na nagko-comment, ganun. Tapos sa akin, parang nagtampo na sila. So, ganun, matitest mo din kasi talaga yung mga tao na hindi naman sa matitest mo na hindi ka na sinusupport, kundi parang pagka may pamigay, andyan sila. Pero pagka wala na, dahil hindi ka naman nanalo, is wag na nating anuhin yan, parang ganun. So, and during my life, ayun, parang doon ko lang din nakita talaga yung mga tao na laging magsusupport sa'yo. Diba? So, yung iba, akala nila tumatay ako ng pera, tapos ipapamigay ko na lang yung halaman, ganun. So, hindi po porke nagpamigay po ako ng halaman kasi nung October 17, it's just because naka 1K subs nga ako, hindi ko naman din talaga ina-expect na darating ako sa point na ganito na magiging nasaseryosohin ko din naman pala itong pagbablog in time kasi noon parang, alam niyo naman yung vlog ko, parang joke lang, 'di ba? So yun, akala yata nung iba, tumatay po ako ng pera at papamigay ko na lang yung Gymno. So kung napapanood niyo po sa ibang vlogger na binibigyan ko po sila ng gift because they support me always, and alam niyo yun, nakikita ko na mabuti silang tao. So kung lalapit ka lang naman din sa akin at dahil akala mo magpapamigay po ako ng halaman, is hindi po. At saka kung naisip nyo na kumikita ako dito sa YT, malayo pa po ako doon, sobrang layo pa po. So again, hindi po ako tumatain ng pera at nagpapakapagod sa trabaho para sitahin ako na, hoy, penging Gymno. So kung lalapit ka lang sa akin, tapos sasabihin mo, tinapos ko yung video mo, tapos penging Gymno, di ba? So hindi po dapat ganon. Kung ayaw mong tapusin yung video ko, di wag mong tapusin, di ba? Hindi naman choice nyo yan kung gusto nyo tapusin or hindi. So yan lang, sinasabi ko to para sa lahat din, kasi baka akala nila tumatay po ako ng pera tapos magpapamigay ako ng Gymno. So hindi po. And my plans, my collection, sila yung hardship ko. At sila yung parang nag-iis talaga ng stress every time na nakikita ko sila. Tapos kahit anong gawin ko sa kanila, ay ang ganda nila talaga. Giving me back happiness, ganun. That's why I'm collecting more on them. Ayan, so yun din sa mga aspiring vlogger at sa mga newest vlogger, you just have to be kind na lang din all the time sa kanila, no matter what they say. Just always look on the right side na lang, kasi baka minsan may masabi na hindi maganda sa'yo yung tao, patulan mo, wag ka di magpapa-effect. At sa mga yun nga, mga nag-uumpisa din sa pagbablog, wag niyo po masyadong seryosohin yung pagbablog. You just have to enjoy lang po yung ginagawa nyo. Sabi ko nga, kung passion mo to, enjoyin mo lang. Wag mo masyadong seryosohin na parang baka mag-tumbling ka na lang. Parang gusto mo na lang mag-tumbling para magka-content. You just have to enjoy. Importante, humanap ka pa rin ng trabaho. Wag mong iwanan ang trabaho mo. Hindi po pang habang buhay ang pagbablog. Mas mahirap po yung trabaho na to compared sa iba, compared sa nakasanayan at nagawa mo na. So, ayun,
Sa mga taong tumulong at nag-support, thank you so much. Parang ayoko na magbanggit ng name kasi baka magtampo naman yung hindi ko mababanggit. Basta kilala nyo na po kayo kung sino-sino kayo. And ito kasi, sabi kasi ni Ate Daisy, I have to share daw sa inyo. So yun nga, sabi ni Ate Daisy, i-share mo yung i-share mo sa kanila yung kung paano nga ako na-monetize, tapos para alam din nila na mahirap talaga gumawa ng content at maging vlogger kahit na halaman lang, diba? So yun, of course, yan sa ating Daisy and Jeremy, lagi naman din nakasupport yan. Yan si Jeremy, baliw-baliw po yan sa totoong buhay. Kapag hindi po siya baliw, hindi po siya normal. At ako'y natatakot pag hindi siya nagbabaliw-baliw. Charot. Si Ate Daisy, napaka-normal na tao. I think very professional siya sa, hindi naman I think. And yeah, pansin ko, very professional siyang tao. So, parang pag gumawa ka ng di maganda ka Ate Daisy, naku, nakakatakot. Hindi ko kaya. Ayan. So, ayun, thank you again sa mga nag-support at lagi nandyan. At sa mga susunod pa nating vlog, thank you so much. And sana for our next vlog ay still manood pa rin kayo sa akin. Will be more informative sa ating mga vlogs. And yeah, trying to be more creative. Ganon. So, creative naman din talaga ako as a person. So, tinatamad lang talaga ako kasi, yun, busy nga din ako sa totoo kong buhay. So, sa vlogging, hindi totoong buhay, charot. Ayan. So, ayun, for more vlogs, soon will be more informative and creative. And gusto ko yan i-share pa rin sa inyo. Dahil monetize na nga ako and I think siguro kailangan ko nang seryosohin at pagbutihin itong pinasok ko na to since nandito naman na din ako, 'di ba? So hopefully sabihan talaga ako ng kasibagan sa buhay. At sa mga nanonood po ng aming vlog, i-like nyo naman na kasi yung paggawa po ng content is very time-consuming, tapos very effort po namin yan para mapaganda po namin sa mga nanonood. Hindi lang basta namin ginawa tapos yun nga, plakak. Hindi po ganun. And of course, pag nagko-comment po kayo, wag po yung magko-comment kayo na sinearch nyo lang din naman kay Google tapos kami pa yung tinuruan nyo. Channel po namin ito. Kaya nga po, channel po namin to. So, kapag nag-comment kayo, be sensitive and be always kind words yung gagamitin nyo kasi yun nga, may mga napapansin kami na may mga taong nagko-comment na parang ang galing-galing niya channel nga namin to Di sana gumawa ka na ng channel mo kung lecturean mo kami, di ba? So, yun, gumawa ka na ng channel mo, di ba? Gusto mo pala maging vlogger, ayan. So, iba kasi yung pagko-comment ng parang nag-research ka lang kay Google sa gusto mong mag-share ng knowledge, di ba? So, iba kasi yun Anyway, be always nice din sa mga pagko-comment nyo. And yun nga, we have different experience in caring to our plants, diba? Kasi we have different talaga ng experience due to location, humidity, kung ano mang nangyayari sa paligid, ganun siya. So, be respectful din sa mga vloggers, diba? So, wag niyo po kaming lecturean. Mag-share kayo ng knowledge, but be nice po. And again, respectful sa vlogger. Ayan. Huwag niyo pong gawing thesis section yung aming comment section, ha? Ayan. At sa mga ibang vlogger na nagsusupport at nag-shoutout din ng channel ko, thank you so much po. This is from the bottom of my heart and I know God will give you what you deserve in life. Dahil dyan, diba? And don't worry for my subscriber. I will still continue. Yun na umpisahan ko po na mag-gift po ng succulent sa mga subscriber ko. Ayan. O, diba? So,
Malay nyo, 'di ba? Magpamigay din ako sa susunod na araw. So, hindi natin sure. Kaya wag kayong umasa, charot. And yun, sa mga aspiring vlogger na nakapanood nito at sa mga tao, ito po yung reality ng pagbablog. Giving you some hit in life, some points, ayan. And yun. And ayun, continue lang po natin na magpaganda ng halaman. Ayan. Pagandahin ang ating mga succulent, 'di ba? Maganda pong bisyo itong pinasok natin. Huwag kayong mag-alala. Maubos man yung pera nyo, meron pa rin kayong halaman. Kung sabihin nilang nakakain ba yan, pwede naman. pwede naman kainin, 'di ba? Yung dahon ng succulent kasi marami pa. Yung mga ganito, wag. Ayan, dito. Ayan. So, may nabasa kasi ko. Nagtinda siya ng Litops 1,000. Pero set kasi yun, 4 na set. Sabi nung nag-comment, nakakain ba yan? Sabi niyang ganun. Kaya natawa ako. So, iniisip ko din na magbalik loob sa Litops. Kasi, nagkaroon nga ako ng Litops before. Hindi ko lang binlog. Di pa kasi vlogger nun. Namatay. So, ayun. Anyway, may balik sa atin itong mga luho nating halaman. Diba? Kasiyahan. Overwhelmed sa ating mga puso. Diba? Puso. Ayun. So ayan. Thank you so much. I hope nakapagbigay ako ng meaningful vlog today sa inyo. So, that's the reality and yun po yung masasabi ko sa araw na ito. Thank you so much from my plants and to me. I know happy itong mga plants ko na napapanood nyo sila. Ayan. So, hindi na kasya yung iba kong plants dito sa table na to. But anyway, continue to share kung nagdudulot din ng kasiyahan sila sa inyong mga mata. Ayan. So, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po itong aking vlog today, just hit like and subscribe. Pagkainaman. At i-share niyo na din sa inyong mga friends and families na mahilig sa succulent. And, diba, sobrang ganda talaga nila. Oh. Nakaka-inspire din yung ganda nila. Ayan. Nakaka-inspired hindi nakaka-expired. So, thank you for watching at Everything Nice at Mish. Itutuloy ko pa rin ang pagbablog ng halaman at ang aking naumpisahan. Ayan. So, thank you so much again and see you on my next video at Everything Nice at Mish. Succulent Love, your nurse Plantita saying God bless po at laging mag-ingat. Oops! So, sana naging meaningful itong aking vlog sa inyo today. So, don't skip ads ha! Charis! Ayan. So, abangan nyo next week kung darating ang aking plant mail. So, excited na ako. Gymno, Astro, at Succulent na ako. Excited na ang person!